Okay guys, for today's video, napahinto tayo dito sa gilid, no? Upang ayusin ang nakakabit na 360 camera sa ating motorsiklo. At napalingon ako dito sa kabila kasi may nakita akong bola na gumugulong. At narinig ko ang isang batang estudyante na sabi, "Kuya, pasuyo naman ng bola." At dahan-dahan akong bumaba ng motorsiklo upang kunin ang bola at tinagis sa batang estudyanteng ito. At hindi man lang nagpasalamat ang batang ito. Bumalik na ako sa aking motorsiklo at paglingon ko sa aking kanan, may nakita akong isang matandang nakaupo sa gilid ng kalsada. Malungkot at mukhang hindi pa kumakain. Nakita ko may mga payong sa tabi niya. Siguro nag-aayos ito ng mga sirang payong. At nakaramdam ako ng awa at tinanong ito, Ano tayo sa gawa ng tayo? Kasama sa gawa ng tayo? ibig sabihin lang doon sa sagot niya sa akin na wala pang may nagpapagawa sa kanya. Siguro kaninang umaga pa naghihintay na may magpapagawa sa kanya upang may pambili siya na pagkain. Inabutan ko siya ng konting halaga. Kita ko sa mukha niya na masaya siya. Konting halaga lang na ibigay ko. Sana marami din akong pera para pag may madaanan ako mga katulad nito, maabutan man lang. Maghintay na hingan ka. Sabi ng Diyos, meron kang pag-aari. Nakikita mo yung kapatid mo nangangailangan. Ipinagkait mo sa kanya ang iyong awa. Paano mananahan sa iyo ang pag-ibig ng Diyos? Kaya para ibigin ka ng Diyos, may nakikita kang dukha, nangangailangan, kahit hindi manghingi, kapatid, bigyan mo. Yun nga ang sinasabi-sabi ko Hindi para magparangalan, hindi para magyabang. Maliit na bagay, lalo na kung mayaman ka. Hindi nga mababawasan ng kayamanan mo pagka tumulong ka sa mahirap Pero alam nyo ba, pag gumagawa tayo ng ganon, napapautang natin ang Diyos. Bahala na kayong mag-isip. Yan po ang mga aral na magagandang aral ng Diyos, ilalagay natin sa ating mga puso. Sila po ang dapat natulungan. Lumalaban sila ng patas. Kahit mahirap ang buhay, hindi sila nagnanakaw. Kumakayod sila base sa kanilang kakayanan para mapakain sa kanilang mga mahal sa buhay sa malinis na paraan.